Nang papalabas na ng school si Yona, ay inabangan siya ng mga classmate niya. Sinigawan siyang bitch at nilapitan siya at kinausap. Ininsulto siya nito at sinabihang hindi siya bagay dito sa Amerika at sinabing bumalik na lang siya sa Asia. Sinagot naman siya ni Yona na ang mga Indians ang orihinal na taga-Amerika. Hindi niya nagustuhan ang sinabi ni Yona. Si Ip Man ay palabas din ng school. Inabangan siya ng mga lalaki sa gate para bugbugin. Tinuro siya nito at akma siyang hahawakan pero naitulak niya ito. Pinagtulungan siya, tumama ang mukha niya sa rehas. Nakita ito ni Ip Man na nagmamasid sa nangyari ng di kalayuan. Tumakbo si Yona at hinabol nila ito. Hinampas sa rehas, sinipa ang hita. Dito nila ginupit ang buhok ni Yona na nakaharap sa rehas. Habang ginupit ang buhok niya, nakakuha siya ng tiyempo at sinipa niya ang nasa likod. Gumanti si Yona at nahampas niya ang lalaki sa poste. Tinulak niya ang babae at tumama ang mukha sa wire. Sinipa ng lalaki ang gate, biglang naharang ni Ip Man ng kamay niya. Sumugod ang isang lalaki at pininggot niya ang taenga nito. Ang isa naman sumugod at pininggot din ang ilong. Sinabihan niya na tama na ngunit ayaw paawat. Kaya tinuruan niya ng leksyon ang mga lalaking estudyante. Tuloy pa rin ang pagsugod ng lalaki kaya sinipa siya nito at pinalo sa puwet. Hanggat sila na din ang umatras at tuluyan ang tumakbo papalayo. Sa tagpong ito ay hinatid niya si Yona papauwi. Sumakay sila ng bus, nagpatulong si Yona sa gupitin ang kanyang buhok para pumantay ito. Nag-usap sila at sinabi ni Ip Man ang kanyang sadya sa papa niya na kailangan niya ng recommendation letter para sa kanyang anak para matanggap sa school.